Amazing morning once again. Parang kinakabahan ako dito Rising Eagles kasi doon pa lang sa pangalan Rising, ano? Tapos Ascend pa yung um, next na word nun. Rising Eagles Ascend. So alam nyo, napakaganda nun kasi you should be ascending. Lahat ng mga sasali sa Rising Eagles dapat consistent yung pag-a-ascend nun. Hindi siya descending. You should be increasing, not decreasing, di ba ba? Kaya ang ganda ng meaning ng team name po ninyo, mentors. Ayan, so congratulations po. And of course, I would like to say thank you to Mentor Erica. Ayan, our mother mentor, Eagles. And of course, mentor Alma sa napaka-approachable, alam niyo, very warm welcome niya. Ano? And ang ganda ng pagtiyak mo sa akin, men. Thank you so much. Okay, so nag-message siya sa akin and sabi niya mag-share daw po ako ng I Am Journey and this is a great opportunity for me to share ang testimony ko rin at ang journey ko dito sa I Am Worldwide. Kasi lahat tayo, ang daming binabago ni I Am Worldwide. Right? Ang daming niyang pinapakita sa atin. Ang daming niyang pinapa-experience sa atin. And it is my pleasure na i-share po ang I Am Journey ko dito sa Rising Eagles. Yan po. So, mentors, ako po si by the way, papakilala ko ang aking napakagwapong asawa. Yan, si Mentor Jesse Bantian. Full-time po siya na PNP. Pero kahit papaano nagagawa niya ng paraan na tumutulong at sumusuporta sa akin dito sa negosyo na binigay ni IAM sa amin. Ngayon, since ang routine kasi nila, mentors, bilang isang pulis, ang routine niya is doon sa Region 1. Umiikot siya ng La Union, Ilocos, at saka Pangasinan. Ngayon, sabi ko sa kanya, parang kailangan ko ng part-time. Sabi ko sa kanya, naman ninyo ang mga kapulisan, ayaw nila. Kasi meron palang mga experiences, especially sa mga kampo-kampo ng mga kapulisan na nai-scam sila, ayaw nila ng networking, kaya ayaw ng mga chief nila doon. Okay, ang mga COP nila, napapasukin ang mga networkers. Kasi ang daming mga pulis na nag-loan dahil nga sa mga networkings na sinishare ng mga networkers. Okay? Pero sasabihin ko po sa inyo, from negative siya. Mindset pa lang niya, talagang kalaban ko na siya, enemy ko na siya dito sa IAM. Okay? Ngayon, ako po si Mentor Jennifer Bantian. Isa po akong former public teacher. Pero before po ako nag-public mentors, nagturo po tayo sa Indonesia for almost 4 years. Ano? Imagine, nagtuturo ako ng mga bata doon sa Indonesia. Pero iniwan ko yung mga dalawang anak ko. No? 1 year, 6 months pa nung pumunta ako ng Indonesia. 1 year, 6 months po yung una. No, pumunta na po ako. Iniwan ko po siya. And alam nyo, ang hirap humiwalay sa anak. Okay lang siguro sa asawa, no? Wag lang sa anak. Okay. Ngayon, nung pumunta ako doon, alam nyo ba yung feeling na parang gustong gusto ko nang umuwi. Nakakamiss yung lalong-lalo na at baby pa. So, iniwan ko sa mother and father-in-law ko. And alam nyo doon, kasi yung SIM card dito sa Pilipinas, dinala ko doon. Ngayon, hindi ko alam na every time na gagamitin ko doon kasi nakaplan siya. Parang loan plan ata yung SIM card with cellphone noon. In-offer sa mga PNP, binigay sa akin ng asawa ko. Ginamit ko doon. Alam niyo po ba yung 1 week lang? Nagastos ko ang 15,000 through calls. Ano? Kasi palagi kong tinatawagan yung mother-in-law ko para mag-update siya about sa anak namin. Kasi sabi ko, ayoko yung ganito na ang layo-layo namin sa isa't isa. Ano? Dahil lang sa pera. Di po ba? And sino po ang mga OFW dyan? Type 2 naman dyan kung OFW kayo hanggang ngayon. Okay? Kasi nakaka-relate po ako sa inyo, mentors. And alam ko yung sakripisyo ninyo. I salute you mga OFWs po natin. Grabe po yung sakripisyo ninyo para sa pamilya. Ang hirap pong humiwalay.
Ang hirap po yung LDR, no? Pero ginagawa po ninyo para sa pamilya. Okay? So, yan po, mentors. At ito yung mga anak ko. Yan, yung iniwan ko na dalawa. O baby pa ulit yung isa. Kasi, noong pumunta ako noong 2014, 1 year, 6 months yung first ko. So every 6 months po ang uwian namin. Every vacation po ng mga bata, umuwi po ako. And then, one vacation time, ayun, meron tayong isang baby. Blines po tayo ni God ng isa ulit na baby. Ngayon, sabi kong hindi na ako babalik doon sa Indonesia. Pero alam yung breach of contract daw, according sa employer ko. Kasi hindi pa tapos yung kontrata. So, alam niyo, pagkapanganak ko nung second ko ng March, bumalik ako ng July. Imagine March, April, May, June, July. Alam niyo yun? So, na-stress ako nung una kong pagdating doon. Tapos bumalik ako after 2 years. Lalong na-stress ako kasi dalawa na yung iniisip ko ng mga bata. So sabi ko, Lord, ayoko yung ganito. Alam niyo, sabi ko sa employer ko, please, pauwiin na po ninyo ako. Magkano po yung babayaran ko? So, ang tapang ko, kahit walang pambayad. Pero sabi ng employer ko, tapusin mo na lang yung contract mo na 2 years. So, bale 4 years po natin doon. And sabi ko, Lord, gusto ko na pong umuwi. Kasi alam ko na plano mo na magkakasama ang isang pamilya, no? So talagang pinag-pray ko siya, and I thank God kasi pinayagan ako noong 2018. So nag-for good po tayo noong 2018, and then nag-apply na po ako dito sa Pilipinas, DepEd. Pero ayoko talagang magturo. Honestly, accountancy ang gusto ko. Pero alam niyo, dahil sa hirap ng buhay, sabi ni Mama, kuha ka na lang ng education kahit mathematics major. So, yun po ang kinuha natin noong kolehiyo po natin. Sabi ko, ayoko talagang magturo, pero no choice kasi wala kang trabaho. Kulang yung sahod ng asawa. Alam naman po natin. Sino pong nakaka-relate dyan? Mga government employees. May government employees ba dito? Type 3. Kung isa ka po na government employee. Alam naman po natin na London Bridge is falling down ang government employees. Pero kapag hindi ka London Bridge, congratulations. Okay, so noong 2018 na nag-for good po tayo, so nag-apply po tayo ng DepEd, pero actually hindi ako ang nag-sign sa mga form. Alam niyo ba, si husband, talagang pinipilit niya kung hindi mag-DepEd ka. Sayang naman ang natapos mo. Napasa mo naman yung exam. So sayang, sabi niya. Anong gagawin mo? Sabi niya sa akin. And alam niyo, nag-online selling pa ako ng mga damit, yung mga pajamas. Sabi niya, hindi. Sabi niya, ayaw talaga niya yung mga ganun online selling, yung mga networking, mga ganun. So, talagang siya ang nag-fill up ng mga forms. Tapos, since online kasi yung application noon that time, kasi pandemic 2019 to 2020 na po yun. So, pandemic po siya, online po siya, kaya siya na rin ang nag-send. Di ba? Nung interview lang, tsaka ako na ang pumunta, ganun. So, sabi ko, okay, kung plan ni God na magde-DepEd ako, makakapasa ako. Sabi ko. So, yan po, nagturo po tayo dito sa isang public school dito sa Benguet. Okay, so ang sarap ng feeling na makita yung mga bata, no? Especially kapag natuturuan sila talaga, no? And I really enjoyed, pero dumating yung point na alam alam mo yung parang napapagod ka na. Yung routine mo sa school is bahay, school, ganun. And ang hindi pa maiwasan, may overtime pa, especially pag may meeting, may mga ginagawang activities sa school or outside the school na related naman sa mga school activities. So alam nyo na sa 2 years ko pa lang doon dito sa DepEd, talagang na-feel ko na yung stress at saka pagod. Sabi ko parang ayoko talaga. Parang ayoko nang mag
magturo. Hindi naman yung as in na ayaw kong magturo, pero yung routine mo na wala kang time sa mga anak. Pag uwi mo, gabi na. Kung minsan pa, naka-uniforme ka pang matulog. Naranasan ko na po yun, mentors. Ano? Gabing-gabi na, excuse me, tumatawag yung principal mo. ASAP report. Oh, di ba? Lalong-lalo na kung ikaw ay SIC, School Information Coordinator, eh ako yun. Ano? So, pag may VIP sa school, ako ang frontliner. So, ang daming mga reports na ginagawa. So, sabi ko, hindi ako masaya. Honestly, hindi po ako masaya. And pinipilit pa ako ng principal ko, sayang naman, kaya mo naman, mag-aral ka, mag-masteral ka, mag-doctorate ka. Ang dami niyang mga encouragement ng aking principal. And then sabi ko, dinerecho ko si principal. Honestly, ma'am, nag-masteral lang ako ng 1 sem. Pero I can feel, pero hindi ko pa namimit si IAM. I can feel na hindi ako nasasatisfy. I can feel na hindi ako masaya sa aking ginagawa. And it's so unfair. Pag ganun yung feeling mo na hindi ka masaya, 'di ba? You are not doing sabi nga doon sa Bible, whatever you do, do it for the glory of God. Actually, kaya nga yan ang nilagay ko na verse dyan sa classroom para ma-remind po ako, mentors. Kasi kung minsan, parang hindi na ako effective na teacher. Kung minsan dahil sa pagod, parang you are doing it for compliance sake, for formality's sake, sa mga reportings. So talagang ang laki nung nilagay ko dyan, whatever you do, do it for the glory of God, to encourage me, to inspire me to do my work properly. No? So, yun, mentors, nagtuloy-tuloy po ako sa aking pagtuturo, pero talagang nafe-feel ko na, especially nung nag-loan na ako. No? Ayan. Kasi, syempre, alam ko naman na lahat tayo may pangarap sa buhay. Ano? And that was the time na wala pa kaming lote, wala kaming lot. So, nakikitira lang kami sa second floor ng bahay ng kapatid ko. So, ginawa po namin yung second floor and sabi ko, hindi pwede yung ganito. Ano? Alam naman natin na ang solution is loan, especially that we are both in a government departments, no? So loan lang talaga ang pag-asa. So nag-loan siya, nag-loan din ako, and alam naman natin na mahal ang lupa. So pumunta lang sa lupa, no? Yung loan naming dalawang mag-asawa. Ngayon, kulang na kulang. Yung sahod ko na lang, parang pang gas lang ng sasakyan. Wala pa akong baon doon. Humihingi ako sa asawa ko, yung sweldo niya. Syempre, nasa Region 1 din siya, kailangan din niya ng pera kasi malaki rin yung ginagastos niya. So sabi ko, hindi pwede yung ganito. Ano kayang gagawin natin? And alam nyo, dumating yung time, sabi ni uh, husband, parang nakikita ko yung mga pinopost ni Sister Juliet. No? Ayan. So, ayan, sila ang aming angel mentors. Mentor Juliet and Mentor Victor Kitkid. Actually, si Mentor Juliet, kasama po namin nung college kami ni husband. Friends po kami nung college kasi iisang church po kami noon. Lalong-lalo na at pastor po namin si father ni Mentor Juliet. Ayun. So, nakikita namin yung pinopost niya. Pero, sabi ni husband, try mo ngang i-message si Sister Juliet. Kasi parang may nakikita akong business sa kanya. And then, ask mo lang kung paano yun. Kasi, gusto mong maghanap ng part-time sabi ni husband. And, talagang ginawa ko yun. Ano? And, ang ginawa ni Mentor Juliet naman, inad ako sa isang pero bago yon na minessage ko pala sa Mentor Juliet, ito yung conversation namin. Okay? Noong August 14, 2021, nakita ko kasi mentors yung in-story ni Mentor Juliet and nag-congrats ako sa kanya. And then sabi ni Mentor Juliet, thank you sis, grabe blessing ni God. Okay, so what time ka available para present ko sa'yo via Zoom, sabi niya. And then sabi ko, siguro next week. Yan. And then sabi niya, message mo lang ako. So nag-heart lang ako. And then August 24, after 10 days, August 24, 2021, after 10 days, nag-send siya ng video. And then, ayan.
hindi ko inopen yung video. Tapos, nag-send ulit siya ng message. Parang busy ka ata sabi niya sa akin. Baka gusto mong panoorin yung short video. And then, mag-usap tayo, sabi niya. Nag-like lang ako. Okay? And then, September 1, after 7 days, ano, nag-message ulit siya, kumusta? Eh, alam mo, sabi ko, parang pinipilit niya yung ginagawa niya na, kasi inad ako sa isang GC na may nakasulat na I am worldwide. Palaging nagpa-pop up. Eh ako, busy-busy ako sa school, kaya sabi ko, ano ba to? Disturbo to. So I left the group sa GC niya na I am worldwide. Ano? Kasi wala akong natatapos kung palaging nagpa-pop up yung mga trainings na sinisend niya. So talaga I left the group. And then, September 11, after 10 days ulit, nag-send ulit siya ng promo. Sis, sabi lang niya. And then, September 13, after 2 days ulit, yan, nag-message ulit siya. Buy one, take one tayo ngayon. So, alam mo yung consistency na ginagawa niya sa akin. Grabe yung patience niya na without my comments, without my reply, sige pa rin siya. Nagme-message siya. Ayan. And of course, binigyan din ako ni God ng patience kasi kahit nagme-message siya, hindi ko blinablock. Ayan. Ano? Ang dami niyang mga sinisend. And it came to the point no October 17, after 1 year and 1 month. Imagine. From August 2021, October 17 lang ako nag-message sa kanya ng 2022. So after 1 year and 1 month, ako na ang nag-message. And that was the time na naka-loan na kaming mag-asawa. Kaya kulang na kulang yung budget namin. Okay, so ako na. Hello sis, paano pala yung I am? Sabi ko sa kanya. And sabi niya, nag-reply naman siya, hello sis, coffee tayo. Available ka ba today? Sabi niya. Or pwede ka namang pasyal dito sa office. Yan yung message niya. And then sabi ko, what time yung closing? Kasi, syempre, as a teacher, nakakalabas kami ng school at around 5 o'clock p.m. Yan, so sabi niya 6 p.m. Sabi niya sa akin. So, sabi ko, how about Saturday? Ayan. Pero hindi rin natuloy ng Saturday. Monday na kami nag-meet ng afternoon. And alam niyo nung nag-meet kami, ayan, so pakumustahan lang. Ayan. So nagpapakumusta siya. And then dumating yung point na sabi niya, meron akong i-share sa'yo. Ayan. So, syempre, excited ako kasi nakikita ko yung result niya through stories, through yung pinopost niya. So, sabi ko, ay, baka lahat din ng mga nakukuha nito, makukuha ko rin. Yun ang sabi ko. And then, ayun nga, shinare niya. Talagang pero pinakain muna niya ako. Kumain muna kami. And then nung natapos na, doon kasi sa restaurant, ang ingay-ingay, ang daming tao. So parang hindi siya makakapag-present. Pero sabi ko sa kanya, sige lang, mag-present ka, papakinggan kita. Sabi ko sa kanya. So kahit ang ingay-ingay, parang nagsisigawan na kaming dalawa kasi ang daming mga tao na sa public places. Kaya, 'di ba, yung protocol natin, dapat hindi sa mga maraming tao na nagpre-present. Okay? Pero doon namin ginawa kasi yun ang may malawak na parking space. Ngayon, present niya lahat. From silver hanggang platinum ang inuna niya. And then sabi ko agad, ay gusto ko yung platinum. Sabi niya, wait lang, meron pang mas maganda, sabi niya. Ano yan? And then present niya yung jade. Nako, alam niyo kung meron lang akong pera, nag-on the spot na ako. Present talaga niya. Tapos sabi niya, pero sabi ko, wala akong pera. And then, sabi ni Mentor Juliet, sige, kung gusto mo, mag-start ka muna ng silver. Sabi niya. And then sabi ko, hindi ba pwedeng jade? Ako na ang nagsabi noon. Tapos sabi niya, ay, oo, pwede. Sabi niya, kung gusto mo, installment. Sabi ulit niya. And then sabi ko, hindi ba pwedeng cash? Alam nyo, that time wala talaga akong pera. Ano? Pero gustong gusto ko talaga. And alam mo naman, kapag dinidesire mo ang isang bagay, talagang makukuha at makukuha mo as long as you are going to do the action.
Ano? Ayun. So sabi ko, hindi ba pwedeng cash? So nabigla ulit siya. Ha? Sabi niya, o sige, bigay ko muna sa'yo ang 10 boxes. Bayaran mo na, babawas natin sa box mo. Sabi niya, itry mo muna and then after 3 days, follow up kita. So, napag-usapan namin, nakukuha ako ng jade. Hindi ko inisip yung price na 198,800. Alam niyo ang nasa isip ko? Just for you. Ano? Hindi, 300, makukuha ko yan. Kailangan ko yan. Sabi ko. Kaya hindi ko inisip yung 198,800 na mahal. Okay? And, alam niyo, nung pag-uwi ko, sinabi ko sa husband, networking yan, sabi niya. So, ex talaga siya. October kami nag-meet ni Mentor Juliet. Sabi ko, nako, ayaw ni husband. And then, ginamit ko siya kinabukasan ng barley. Ako kasi meron pa akong migraine mentors, no? So, nag-take ako ng barley, isa ng umaga at isa ng gabi. And alam nyo, yung isa lang na sachet ng Tuesday morning na tinake ko, very energetic ako sa pagtuturo. Parang hindi ako napapagod. And then, nag-take ulit ako ng gabi. Okay ulit, hindi na ako na-migraine. Tapos Wednesday, nag-take ulit ako. Tumawag si Mentor Juliet ng Thursday na. Kumusta sis? Sabi niya. Kumusta yung barley natin? Ano yung effect niya sa'yo? Can you share your testimony? Sabi niya. So, shinare ko. Ang ganda, very effective siya sa akin. So, sabi niya, oh, ano, mag-jade ka na. So, sinabi ko yung problema, ang asawa ko. Ano? Gustong gusto ko, pero yung asawa ko ang ayaw. And then sabi ko, i-pray natin para magustuhan ni husband. Kasi gustong gusto ko talagang kunin yung jade. Ano? Dahil sa compensation plan, honestly, yun po, compensation plan. Yun po yung ginugol ko na magkaroon ako ng part-time. Pero hindi pala yun ang unang pinakita ni I Am Worldwide. Tama po pala na ang unang na-offer natin is yung Hope Age, it's health. Ano? Bago yung opportunity. And alam nyo, sabi ko, part-time ang hinahanap ko, pero kalusugan naman. Healthy body naman ang binibigay ng Amazing Barley. So, talagang nililigawan ko yung asawa ko. Alam mo, very effective to, sabi ko. And pinatry ko rin sa mama ko kasi parang meron siyang nararamdaman dito sa leeg niya na parang hindi nawawala yung plemas. Ano? So, nag-try din si mama and then sabi niya, okay naman na ako, sabi niya. Tapos kung minsan, sumasakit kasi yung likod niya. And then, nung nagbabarley na siya, nawala na po hanggang ngayon. Ngayon, sabi ko kay husband, very effective siya, pero ayaw pa rin niya. Kahit effective yan, kunin mo yung napakababang package, sabi niya. Para user ka na lang. User lang tayo. Wag na yung networking, may scam ka lang yan. And alam mo, sabi ko, kilala naman natin si Mentor Juliet. Anak siya ng pastor natin. Kilalang kilala natin siya. Alangan namang ilalaglag tayo or ini-scam tayo ni Mentor Juliet, sabi ko sa kanya. And then nag-isip din siya. And then every time na nagpre-pray kami ni husband ng gabi, talagang sinasama kong pinagpre-pray ito na, Lord, if it's your will na mag-jade package kami, provide it. At sana magustuhan ni husband. Eh, naririnig niya. And alam mo, nag-amen siya. Alam mo, nag-agree siya sa prayers ko. And then, but it took more than 1 month bago siya nag-yes. Ano? Eh, sabi niya, o sige, mag-jade ka na. Pero ang problema namin, mentors, wala kaming cash. Ano? Eh, ayaw niyang mag-loan. Sabi niya, kung maglo-loan ako, cement na lang ang bilhin natin. Pero sabi ko, hindi. Mag-invest muna tayo dito sa company na to. Bilhin natin yung Jade package. Malay mo, yung, yung Jade package ang magpapabahay sa atin, sabi ko sa kanya. Pero hindi siya naniniwala. Ano? And then, sabi ni mama, okay naman yung products. Naniniwala ako sa products, sabi ni mama. And ito pa ang maganda mentors. Kasi si father, ano, in and out siya sa hospital. Eh, ang mahal-mahal ng mga medicines niya, check-up niya.
Okay, so ang daming nagagastos namin sa hospital dahil kay daddy. Pero alam niyo nung nag-barley na siya, yun na lang ang maintenance niya everyday. Okay, so ipapakita ko po mamaya yung result ni father. Ngayon, so yun po ang nag-push kay husband na okay, maglo-loan tayo, sabi niya. O, 'di ba? Kasi si daddy, si mama, ako. So, ano pa nga ba? So, nagustuhan na po niya. And, gabi na po yun, nung sinabi ko kay Mentor Juliet, magpe-pay-in na kami, mens, ng Jade. Sigurado kayo? Sabi niya. Kasi tinawagan ko, yes, men. So, nag-meet kami ng gabi sa office, mentors, and si husband ang nag-abot ng pera kay Mentor Juliet. Ayan, so, from negative, ano, naging positive na po siya. Ayaw na ayaw niya ang networking. Pero ngayon, todo suporta na siya. Siya pa ang driver ko every time na naka-leave siya or naka-break siya from work. Talagang very supportive siya. Sa lahat ng mga lakad ko, meron at meron siya. Okay? Ayan po. So, partner ko na po si husband. Yan. So, bakit nga ba andito ako sa I Am Worldwide Mentors? Meron akong mga deepest why kung bakit. Yan. Number one is health. Honestly, sabi ko kanina na talagang part-time. So, ibig sabihin, opportunity or prosperity ang gusto ko dito sa I Am. Pero nung na-try na namin yung products, health pala talaga ang una, no? Yan. Bakit ito si father? In and out siya sa hospital ng 2022. Halos yung pension niya napupunta na sa um, bills niya sa hospital. Wala na siyang gagamitin. So, sabi ko kay father, one time, ng Sunday kasi yon after ng church service, pag uwi namin na trangkaso siya, may fever siya. Sabi niya, bumili ako ng gamot. Hindi naman po nagre-reseta yung mga doctors ng antibiotic. Ay nagbibigay yung mga pharmacist ng antibiotic kapag walang reseta. So, kailangang magpa-check up. So, another bills. Di po ba? Ayun. So, sabi ko, Daddy, wala na po tayong pera. Wala na tayong pera kasi kaka-out lang niya from hospital kasi palaging ano yun, yung dito sa right foot niya, every time nakakain siya ng mga bawal like pork, yung mga meat, mayroon yung mga parang nana, ano? So, kailangan pong alisin ng doktor, alam nyo kung minsan dugo ang lumalabas. And ang sakit-sakit. Kasi nakikita ko yung reaction ni daddy na parang iiyak siya. So, ibig sabihin, nasasaktan siya sa mga every time na tusok ng doktor sa kanya. So, sabi ko, kung nakikita mo yung father or mother mo na ganun yung situation, tayong mga anak, alam ko na nafe-feel natin yung sakit nila physically. Parang sasabihin natin, ako na lang sana. Ano? And sabi ng doktor, kung palaging ganyan pa rin, kailangan niya ng maintenance. So, binigyan ni doktor ng maintenance si daddy. And then, yung sabi ko kanina nung Sunday na yon, walang-wala talaga kami. Sabi ko, wala talaga, sabi ko. And then, barlip lang po ang nasa akin, sabi ko kay daddy. So, pinagalitan ako ni daddy. Sabi niya, doktor ka? Alam naman natin yung mga senior, ayaw nila. Hindi sila naniniwala sa mga hindi doctors. Nagre-reseta ka ng gamot. Sabi niya, hindi gamot yan. Sabi ko, herbal yan. Nakakatulong sa katawan. Pero hindi ka doktor. Pinipilit talaga niya. And then sabi ni mama, why not try? Kasi ako naman, meron naman akong nararamdaman. Nung gumamit ako ng Amazing Barley, so nag-testimony na si mother sa kanya. And then, napayes naman si daddy. So, nag-take po siya ng 2 to 3 sachets, if I'm not mistaken, ng gabing yon. And then, alam nyo, early in the morning, naku, nag-work ulit yan. Ang lakas-lakas. Tapos sabi ko, Daddy, okay ka na ba? Oo, sabi niya. From October yon, 2022 siya nag-take nung binigyan ako ni Mentor Juliet ng 10 boxes. October, and hanggang ngayon. So, 3 years. 2022, 23, 24. Ayan. So, magti 3 years na po na hindi bumibisita si daddy sa kanyang doktor. Alam nyo, nung nag-start na siyang nag-barley, hindi na po siya nag-maintenance. Hindi niya tinuloy yung maintenance niya na pagkamahal-mahal.
Okay, so sabi ko, wow, amazing talaga ang ating products, mentors, ano? Grabe yung testimony na ginawa niya sa family ko. So, from 2022 hanggang ngayon po, mentors, pati mga anak ko, pati si mama, si daddy, ako, si husband na acidic, never na po naming na-meet ang aming doktor. Ano? Kung may ubo lang ang anak namin, mag-barley lang siya. Okay na. So, wala po kaming antibiotic, wala po kaming mga medicines dito sa bahay. No? Barley lang po ang meron sa amin. So, alam niyo si father ngayon, every time na nagbabakasyon siya, kapag naubusan ng barley, uuwi at uuwi kahit gaano kalayo yung pinuntahan niya. Basta may barley. Ganyan niya si daddy ngayon. Ano? So, every day lang po, isang sachet lang po ang tinitake niya. And he is very healthy. He is 73 years old. Going to 74 na po this year. Ayan. So, magti 3 years na po siyang gumagamit ng Amazing Barley. So, yan po yung mga testimonies, yung deepest why commentors. And of course, the second one is time freedom. Ito yung gustong-gusto kong makuha nung nasa DepEd ako. Kasi wala kaming time lumabas ng family. Siyempre si husband, ilang beses lang siya umuwi dito sa Baguio. So wala kaming time. Conflict yung schedules naming dalawa. Pag umuwi na ako, gabi na. Ano? So, yan talaga yung pinapangarap ko magkaroon ng time freedom. And it came to the point, mentors, na kailangan ko nang malaman kung ano ba talaga. Kailangan i-assess ko yung sarili ko, ano ba talaga yung gusto ko sa buhay. Ano? Ayan. So, kailangan kong magkaroon ng clearer goals. Hindi pwedeng, hindi consistent yung goals mo. Hindi pwedeng, iba yung gusto mo ngayon, bukas iba na naman. Ano? Dapat may clearer goals ka para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Ginawa ko siyang part-time mentors, si I am. Ano? Pero nahihirapan ako kasi gabing-gabi na ako umuwi tapos nagtutok pa ako ng gabi. Anong oras na ako nakauwi? 9 o'clock na. Pero ang natok ko lang isa lang, mga dalawa sa isang araw. Ganun po mentors na-enjoy ko na yung pagtutok. Na-enjoy ko na yung pag-share ng mga testimonies. Ano, na-enjoy ko na yung pagtulong sa mga may sakit. And of course, be at peace whatever decision you make. Yan. Yan yung sabi ni husband. Dapat at peace ka every time nagagawa ka ng decision. Kasi it came to the point na parang hindi na talaga ako masaya sa DepEd. No? So sabi niya, dapat at peace ka kapag magde-decide ka sa isang bagay. Especially at stable yung work mo. No? So, I prayed to God, mentors. And I ask advices from my friends, my parents, my husband, and my mentor, Juliet. Nag-ask talaga ako ng prayer, nag-request ako ng prayer sa kanila, and nag-ask din ako ng advice sa kanila. Mentors, ano bang may advice mo sa akin? Sabi ko kay Mentor Juliet, ikaw, ano bang gusto mo sa buhay? Yun din ang sabi niya. So, gustong-gusto ko talaga yung time freedom. And that was the time when I sent my letter of resignation kay principal. And you know, umiyak si principal. Kasi ayaw niya. Ano? Kasi every time ako ang tinatawag niya. Ako palagi ang tinatawag niya every time na may meeting, every time na may mga trainings ng mga teachers, every time na may mga maliliquidate sa school, mga meeting with the VIPs, ayan. So, umiyak talaga si principal. And dinidisappoint niya ako. Kasi sabi niya, that is a networking, hindi magtatagal yan. Sabi niya, dinidiscourage talaga niya ako. Sayang yung skills mo, sayang yung ganito, sabi niya. Magmasteral ka na lang, magdoctorate ka na lang. Talagang yun ang sinasabi niya and sabi ko, nakapag-decide na po ako, ma'am, sabi ko. Pero sinabi ko ahead sa kanya, before ako nagbigay ng letter of resignation, na hindi ko nakikita yung sarili ko na magtatagal sa DepEd. Kaya nga, one sem lang ang tinapos ko na masteral. Sinabi ko sa kanya noon yun, and tumahimik lang siya. Pero ngayon, inulit ko ulit sa kanya nung nag-send ako ng letter of resignation. Ma'am, sorry. And, dapat effective na yung resignation ko ng August 1. Binigyan niya pa ako ng trabaho. Hindi ikaw ang dadalhin ko dito sa hotel na to kasi merong mga trainings, may mga seminars ang mga teachers. 1 week daw yun. Sabi ko,
Nag-resign naman na ako, effective naman na. Dapat hindi na ako papasok. Tinawagan ko talaga si principal. Ma'am, sorry, hindi talaga ako papasok. Nag-resign na po ako. Nilagay ko po yung letter of resignation ko sa table nyo. Baka po nawala ninyo. Kasi nagbigay na ako, wala pang sinasubmit doon sa DO. So, ibig sabihin, hindi po niya sinubmit. Eh, sabi niya, hindi pa yon counted kasi hindi pa napirmahan ng DO, sabi niya. So, ang ginawa ko na lang, hindi na ako pumasok. Hindi ko alam kung awol or what. Pero sabi ko, effective ng August 1, dapat tapos na yung time ko dito sa school. Eh, talagang ang dami niya pang binigay sa akin na work, pero hindi na po ako pumasok. Ayan. Yan yung pasaway ni Mentor Jennifer noon. Okay? Ngayon, nung nag-full-time na po tayo mentors, ayan, nakakasama na po natin yung family natin. Nakaka-attend na po kaming mag-asawa sa mga events ng mga anak namin sa school. Alam nyo, ang sarap ng feeling na si husband na lang ang nag-a-adjust. Kasi nung nasa DepEd ako, dalawa kaming nag-a-adjust ng time. Pero ngayon, si husband na lang, so mas madali na sa mga scheduling. So, ayun, nakakapag-date na po kami as a family at saka nagagawa namin na dalawa as partners yung business natin. And, of course, ito yung mga friends natin. Ayan, mga church members. Alam nyo, lahat ng mga to, members na natin under our team. Karamihan mga kasama ko sa church talaga ang niligawan ko dito sa I Am Worldwide. And I'm so grateful dahil sa tiwala rin nila. No? So, eto po yung mga mentors namin. And dito po sa baba mentors, nakikita niyo po ba yung mga partners na couples? Ayan, yung nasa center po pastors namin, member po yung anak nila. Ano? And lahat po ng mga apat na naka-blue na couples, members po sila. At hindi lang po kung anong package. Jade packages po sila. Yan. Okay, so I am so grateful dahil alam niyo, pinapakita ni God at pinapa-experience niya sa akin yung hope talaga. No? And lahat po ng mga friends natin, pati rin po sa Indonesia, ayan, sila po yung mga kasama ko sa Indonesia, kasama na rin po natin sila dito sa I Am Worldwide. Yan. Okay, and of course, ang pangatlo is financial freedom. Alam natin, mentors, na lahat tayo may pangarap sa buhay. And the financial freedom is one na yun ang gusto natin makamit. Honestly. Ito po yung na-start lang po namin dito sa amin. And alam natin ang mahal-mahal ng mga materyales, hindi po kasya ang 1 milyon, 2 milyon. Ayan, dahil sa mahal na mga materials. Ngayon, sabi ko, parang kailangan natin talagang i-work out si I am. Kaya that was the time na nag-send na po ako ng resignation para i-work out po si I am worldwide. Dahil po ang dami na naming bills, ang daming loans, especially may loan pa po ako sa DepEd, tapos nag-resign ako, may mga insurance tayong binabayaran. So sabi ko, Lord, alam ko na ibibigay mo to. Sabi ko kasi nakikita ko sa mga top mentors, grabe yung ginawa mo sa kanila, imposible namang hindi mo gagawin sa akin. Di po ba? So kung dinideclare ko rin na kung ano yung mga na-experience ng mga top mentors natin, mai-experience ko rin. Ano? Ayan. And of course, my family needs at saka church extension. So ang dami po naming pangarap sa buhay na mag-asawa and kailangan talaga ng financial. No? Hindi naman po natin sinasabing okay lang, masatisfy na lang tayo dito, pero hindi tayo nakakatulong sa mga mahal natin sa buhay kung walang-wala tayo. Di po ba? Hindi po natin na ibibigay yung gusto ng mga pamilya natin, especially to our parents, na habang kayang-kaya pa nila, kahit senior sila, malakas sila, syempre may pangarap din ako para sa kanila. Makapasyal man lang sa iba't ibang bansa. Ayan. And of course, eto po yung mga tao nagtiwala sa atin mentors. So, nung pumunta dito si Mentor Pitch, talagang nag-invite ako. And thank you Lord kasi na close deal niya ng Jade. Ayan, so ito po yung mga natulungan natin. Ito po yung mga
gumagamit ng ating products, mentors. Ayan, so ito po yung tita ko na may sakit. Alam nyo, stroke po siya na parang may temporary amnesia siya and pinagbabawal ng doctors yung barley. Pero sabi ko sa pinsan ko, secretly na itusok mo yung barley kasi naka-NGT po siya. And alam nyo nung nagtuloy-tuloy nun, nakakabangon na po siya, nakakapagsalita na po siya, ano? At nawala na po yung temporary amnesia niya kasi sa dami-dami ng mga gamot na tinake niya, nagka-temporary amnesia po siya. Ayan, so thank God kasi nakakabangon na po si tita. And ang laki ng testimony na naibigay ni Amazing Barley sa kanya. And of course, ang dami pong may mga sakit dyan, mentors, and it is our heart's desire na makatulong sa kanila through our products. And hindi lang po yan, mentors, lalong-lalo na po sa opportunity. Ayan. And dito po, ang daming mga rejections. Nakakaiyak. Ano? Nakakaiyak po yung mga rejections. Alam mo yung sisigawan ka, sabihin pa na scammer ako. Tapos kapag nagme-message ako, walang reply. O, naranasan ko yung naranasan ni Mentor Juliet ng 1 year na pag-message sa akin. Ano? Nire-reject ko lang or hindi ako nagbibigay sa kanya ng reply. O ngayon, sabi ko, grabe pala to. Grabe yung challenge na you are rejected, especially sa family mo. Honestly, yung family ko ang nauna. Actually, nitong latest lang ng member yung mga kapatid ko. Mas nauna pa nga yung mga friends ko eh, no? So, sabi ko, I should have a positive perspective. I should not focus being rejected. Kailangan po natin na magkaroon ng positive na perspective. Kasi ano ba yung goal mo? Ano ba yung plano mo? So, doon mo na lang i-focus. Kahit anong nangyayari na negative, sa team mo, negative, dito sa opportunity na ginagawa mo, okay lang yan. Okay? So, just have a positive perspective. Kasi, the battle is in the mind. It starts in the mind. Kung ano yung mga naiisip mo, yan ang nagagawa natin ng action. 'Di ba, mentors? Ayan. So, grabe po na kapag positive perspective po ang nasa atin, yung nasa mind po natin, nagiging positibo yung action natin. Na kahit anong nangyayari, na palagi kang nare-reject, palagi kang nasisigawan ng mga um, tao na binibigyan mo ng opportunity na nga, ayaw pa nila. Sabi nila scam. Okay, pero okay lang yun. So, ito po yung nagpatatag sa akin, mentors, na even though I'm always rejected, at dahil po pinaparemind sa akin ni God na kailangan kang mag-focus sa plano mo at saka sa plano niya sa ating buhay at magkaroon talaga ng positive perspective, kaya nating labanan itong mga rejections na to, itong challenge na to sa atin. Ngayon, dahil din sa challenge na yun, mentors, nagkaroon po ang Team Kara. Nagtuloy-tuloy po ako. Yan po ang name ng team natin. So ano po ang ibig sabihin ng Kara? It was used in Genesis 24:12 na sabi doon, O Lord God of my master Abraham, please give me success, Kara, this day, and show kindness to my master Abraham. So, ang ibig sabihin po ng Kara is success mentors. So, yun po ang palagi kong dinedeclare sa mga leaders under our team that you will be successful. One day you will be successful. One day, lahat ng mga na-experience ng top mentors na success, mangyayari din sa atin. So, yun po. So, the word success is a Hebrew word, kara, na ibig sabihin is we need the Lord to give us kara every day and depend on His unmerited favor to cause us to be at the right place and at the right time. Okay? Na magiging blessing po tayo sa ibang tao. And of course, under Team Kara, meron na po tayong iba't ibang teams. Team Asher, Team Triumph, Team Kairos. And I thank God kasi ang mga to ay marami na rin pong natutulungan. Sometimes talagang kung ano yung mga na-experience ko na rejections, mas lalo po sa kanila. Meron yung mga leaders ko na pumupunta sa akin, alam nyo, umiiyak sila. No? Umiiyak sila na parang hindi na nila kaya. Pero kailangan ko ring tapangan. Ano?
Parang gusto ko ring umiyak pero sabi ko hindi, kaya mo yan. Ano? At palagi kong sinasabi sa kanila, join this training. Kasi dito kayo mai-inspire. Kailangang malaman ninyo to, pag-aralan din ninyo itong mga trainings, itong mga business. Kailangang alam ninyo ang circle of I am worldwide. Ano? Lahat-lahat na kailangang aralin ninyo. Once na naaral po natin lahat yan, mentors, wala sa isip ninyo yung give up. So alam niyo na tuloy-tuloy po ang mga teams na to, mentors, despite sa mga rejections. Kasi grabe rin ang mga leaders natin, ano? Pumupunta sila dyan, umiiyak. Ayoko na, ment. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, ment. Pati rin naman ako kung minsan na mentor, wow. Ang sakit tingnan, yung mga leaders mo na umiiyak sa'yo. Walang resulta. Di po ba, mentors? Pero as long as we encourage them at nakikita nila sa'yo as a leader, yung commitment mo, at saka yung mga ginagawa mo sa team, mai-inspire po sila. Ayan. Okay, so dyan po, ano, kahit gaano po, kasi yung na-experience po natin, mentors, 1 year din po akong nagtanim. Part-time. Talagang lahat ng pinatok ko kay Mentor Juliet, walang nagtiwala sa akin. No? Ayaw nila, ayaw ng husband. Next time, next time na raw sis. So alam nyo yung mga taong to, 1 year po ang mga yan na niligawan ko. Kung ayaw ni wife, pumunta po ako sa mga husband nila. Oh, 'di ba? Talagang kinausap ko yung mga husband. Nakipag-meet ako sa mga husbands nila. Oh. So yun po, mentors. At dahil po sa kanilang trust at nagustuhan nila yung opportunity na binigay ni IAM, so ayun po, nag-emerald po tayo. Pero grabe po yung challenges dito, mentors. It wasn't easy. Grabe po yung iyak ko dyan. Umiyak po ako sa aking mentor, sa Mentor Juliet. Umiyak ako sa husband. Umiyak ako kay nanay ko. Talagang sinabi ko, hindi ko na kaya to. Pero ginol ko siya eh. Sabi ko kay Mentor Juliet, nung nandun kami sa Ilocos, sabi ko, parang gusto kong mag-emerald. Mag-sapphire ka muna, sabi niya. Hindi. Possible ang emerald. Sabi ko sa kanya. Nung una, maaalala niyo yung sabi ko, hindi ba pwedeng jade? Hindi ba pwedeng cash? Kahit may mga solution naman na pwede. Pero talagang ininsist ko na hindi pwedeng jade, hindi pwedeng cash. Alam mo, sabi ko kay Mentor Juliet, hindi mag-emerald ako. Sure ka? Sabi niya, oo. Sabi ko sa kanya, mag-emerald ako. Hintayin mo. Yun ang sabi ko kay Mentor Juliet. Basta tulungan mo lang ako, sabi ko, sa mga talk, sa mga schedules. Kaya, alam nyo, ang ginawa namin talaga, puyatan yan sa mga talks. Ano, grabe, finalo up ko lahat yung mga kinausap ko ng 1 year. Sila ang binalikan ko, mentors. Ano, binalikan ko isa-isa sila. Tawag dito, tawag dyan. Call center ako everyday. Meron pa yung time na umiyak na si mother. Kasi nakita niya, early in the morning, umalis na ako, hindi pa ako kumakain. Umuwi ako 11, 12 ng gabi. Pinagalitan ako ni nanay kasi sabi niya, wala kang time sa mga anak mo. Di ba time freedom ang gusto mo? Umalis ka na nga sa DepEd para magkaroon ng time sa anak mo, sa mga anak mo. Tapos, andito ka sa I Am Worldwide. Lalong-lalo nang wala kang time. Yun ang sabi ni nanay sa akin. Pero sabi ko, trust me, sabi ko kay nanay. Wait lang mama, matatapos rin to. Sabi ko, meron lang tayong hinihit. Ano? Kaya kailangan mentors, kailangan consistent. Ano, kung ano yung ginugol mo, ano yung gusto mong makita sa'yo, ano yung gusto mong ipakita sa team mo. Ano? Kasi sabi ko, may magsa-sapphire, tapos sapphire rin ako. Sabi ko, hindi mag-emerald talaga ako, sabi ko kay Mentor Juliet. Kasi nung nag-talk na ako, nag-talk na kami, may nag-on the spot na through cheque, through cash. Tapos yung iba, sabi nila, December, halos December, November pa marirelease ng loan ko. So sabi ko kay Mentor Juliet, ibagsak ko lahat ng December. Ano? So from September to December, mentors, doon na talagang hataw yan ng ilang buwan. Kung minsan hindi na kami nakakain dahil sa busy, lahat pinuntahan ko na, mga prospect, may prospect list ako.
tawag dito. Tapos si Mentor Juliet naman, tinutulungan ako sa mga talks ko. So kahit wala ako sa talk niya, sa talk ko na isa, kasi pumunta ako sa isa, praise God, kasi na-close deal naman natin. Ano? So, yan po, nakita ko po yung goodness ni God dito sa company na to, and natulungan po tayo at nakuha po natin yung emerald. Kasi nung first week ng December pa yan, sapphire na po ako. Ano? Sapphire na po ako, tapos finalo up ko na yung mga iba. Kumusta yung loan mo? O, di ba? Everyday po, follow up talaga. And ang challenge dito, mentors, alam nyo nung magla-last week na ng December, grabe po yung, dyan na po ako umiyak kay Mentor Juliet. Hindi ko na kaya. Ako na ang nagsabi sa kanya, okay lang sa akin ang ruby. Pero sabi niya, di ba gusto mong mag-emerald? Dinisar mo yan, sinabi mo yan. Tapos ruby lang pala. Sabi niya, parang na-disappoint siya sa akin. Ano? Kasi grabe yung expectation niya. Hindi, kaya mo yan, sabi niya sa akin. Kaya mo yan. Pero nakakaiyak kasi lahat ng mga prospects ng mga ito, ng mga sapphires natin, may namatay, ano, meron naman yung na-hospital, may emergencies, may umuwi, so hindi ko sila makontak. Pero ang ginawa ko talagang inisa-isa ko sila. Pinuntahan ko talaga sila kahit malalayo. Ano? Habang may time pa, sabi ni Mentor Juliet, habang may oras pa, gawin mo. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, makukuha mo as long as gawin mo habang may time pa. Yan yung sabi niya sa akin. So talagang hinataw po namin ng last week. Ano, kasi first week pa lang sa final, second week, ay third week Ruby. So sabi ko kahit mag-Ruby na lang ako. Hindi, mag-emerald ka, sabi niya sa akin. So, ayun po mentors. So, ito po yung mga sapphires under our team, no? And mostly mga DepEd teachers. Ayan, may broker po tayo dito. Yan, mga friends din po natin ito. At saka hindi ko po, cold market na po yung iba. Ayan. Okay, so, alam nyo mentors, nung nag-start ako dito sa IAM, mag-isa lang talaga ako na pumunta sa Manila noon. League of the Champions ng MVP. Talagang mag-isa ako. Sabi ko, Lord, darating sana yung time na marami rin kami. And then, nung anniversary, 6th anniversary, dadalawa lang kami ng friend ko. Ayan. Sabi ko, Lord, di ba prayer ko noong January pa na dapat marami na kami. Tapos dumating na yung 6th anniversary ng October, kami pa rin dalawa. So, alam nyo, that was the time na parang nadi-disappoint na ako kasi wala akong makakasamang pumupunta sa Manila. And alam nyo, nung ISO, ayan, inoccupy po namin yung isang van. Oh, di ba? Ng 2024. Ayan, together with Mentor Erica, dyan sa picture. So, sabi ko, Lord, sana ganito yung team. Ano? Ascending po sana. Rising po sana. Ano? Hindi po sana magdi-decrease, hindi po sana magde-descend, kundi lalago po sana ang Team Kara. Ayan po, so dumadami po na at yung mga team natin. And of course, mentors, eto ang napakaganda. Gusto ko lang pong i-share ito. Actually, nung wala pa ako dito sa IAM ito, itong mga pictures. Nag-work po ako sa Indonesia, mentors, pero alam nyo, never akong lumabas. I mean, bahay, school din. Yung routine ng buhay ko sa Indonesia. Kasi, alam nyo, every peso counts. Ano, hindi ko kayang gumastos ng malaki para lang mag-tour sa Indonesia, makalabas, kumain ng masasarap. Hindi ko nagawa yun ng 4 years. Kasi iniisip ko, nagagatas ng mga bata, maraming gagastusin. So sabi ko, kailangan kong magtipid. Alam nyo, kahit palaging kumakatok na sa door ko yung mga friends ko, pasyal daw kami kapag nung sweldo na, pasyal daw kami, punta raw kami dito, sa Bali, sa mga ganitong lugar. Pero sabi ko, sorry. And nilagyan ko pa sa door ko, sa labas ng door, do not disturb. Yun kasi palagi nila akong kinakatok sa door kasi bakit daw ako hindi lumalabas. Alam niyo kasi namamahalan ako. Ayokong magsakripisyo ng napakatagal sa
ibang bansa. Kasi gusto ko nang makasama ang pamilya ko, kaya kailangan kong magtipid. And nung nag-for good na ako, alam nyo, nung 2018, 2019, nagplano kaming magkakaibigan na mag-tour sa Indonesia. Alam mo yun, nagtrabaho ka ng 4 years, tapos magtutour ka, dun ka pa. Ang budget lang namin, 20,000 per head. Apat lang kami dyan. Tumatawa kami kasi ang gusto ng isa, gusto lang daw niyang malagyan ng tatak dun, lagyan ng tatak yung passport niya kasi hindi pa raw niya na-try. Yung isa naman, gusto niya talagang mamasyal. Pero alam niyo itong mga kasama ko, kasama din natin dito sa IAM ang mga to. Kasi sabi nila, kailangan na tayong mag-tour. Kasi hindi tayo pabata, no? So sabi ko, o sige, kasi hindi ko rin nakita lahat yung mga sa Indonesia, yung mga tourist spots nila sa Indonesia. So alam niyo, pumunta kami sa Indonesia na ang pocket money lang namin is 20,000. Less pa yung mga tickets namin. Less pa yung mga bills namin. Ano? And nag-rent pa kami ng apartment. So alam niyo yung pinuntahan namin na mga lugar, naghahanap kami ng mga restaurants na hindi mahal. So alam mo, tinatawanan namin yung sarili namin, nag-tour pa tayo, tapos hindi pala natin kayang kumain sa mahal na restaurants. 'Di ba? So nakakatawa siya. And then, sabi ko, darating din yung time, magtutur ako sa ibang bansa na libre. Sabi ko. And I'm so thankful kasi nahit po natin yung Thailand Travel Incentive ni Mentor Peach. Ayan, so pumunta po tayo sa Thailand ng free. Hindi na ako nag-iisip ng 20,000 pesos para makapunta doon. 'Di ba? So, I am so grateful kasi sabi ko, wow, free talaga to. Parang hindi ako makapaniwala nung nahit natin 'yon. And ang maganda pa dyan, nakasama natin yung mga top mentors. So much blessed kasi nakilala po natin sila. Ang saya-saya ng bonding moments, ang saya-saya yung mga happenings doon, and nakikita ko very humble po yung mga top mentors natin. So sabi ko kay Mentor Juliet, grabe, napaka-humble naman ng mga to. Alam niyo, parang milyonaryo na sila. Alam mo yung meron yung naiisip mo ng ganun, tapos ina-approach ka, kumusta ka na, mens? 'Di ba? Parang close. Ayan, so sabi ko, very grateful talaga ako kasi andito ako sayang na experience natin ang free travel, na experience natin na makasama yung mga top mentors, na experience natin yung alam mo yung very close bonding ng mga mentors, and dito ko naranasan na wow, talagang ibang-iba itong I Am Worldwide. Ibang-iba itong business na nasalihan natin. Kasi grabe yung inspiration na binibigay ng company. Hindi lang yung company, pati rin yung mga taong nakakasama natin dito. Right, mentors? Type 4 naman dyan kung agree kayo. Baka nakatulog na po kayo, mentors dyan. Ayan. Okay, so yan, mentors. Grabe po yung ma-experiences natin dyan. And nakakakilig lang, no? Parang mga artista kasi ang mga top mentors natin, nakakakilig na makasama sila. Talaga, honestly. Kaya nga sabi ko kay Mentor Juliet, nahiya ako kasi ganito. Ay naku, huwag kang mahiya. Alam mo, ang mga mentors natin, ganito, humble sila. So sabi ko, sure ka. Oo. Tapos nung nakasama ko sila sa Thailand, oo nga. So ang sarap makasama yung mga top mentors natin. And sana, you are next na. Ayan. Okay, and ang isa pa, of course, nagkaroon kami ng financial problem ni husband, especially nung nag-loan kami. And ngayon, nararanasan na po nating mag-income. And very possible siya. Alam niyo yung sabi ko, nung present sa akin ni Mentor Juliet yung Jade, hindi ako namahalan sa 198,800. Kasi ang nasa isip ko, just for you, 300. Mahihit ko yan, makukuha ko yan. Yan talaga ang sinasabi ko. And nakuha po natin. So, very possible siya na mag-income ka in just 1 week ng 300,000. Di ba? Ang 300,000, 1 year po yan nasahod ko sa DepEd. I think 287 pa nga eh. So very possible po pala siya. So ito po yung mga
ibang na-income po natin dito sa IAM and nakakatulong po na babayaran po natin unti-unti ang mga loans natin. Ayan. Okay? And of course, mayroon na pong naka-next na project, no, na gagawin natin. So through IAM, nakakatulong po sa amin physically in our health and of course financial. Ano, nakakatulong din po sa amin. And ayan po, yan, sabi ni Mentor Juliet, anong next plan mo? Sabi sa akin, nag-income ka, anong next plan mo? Sabi niya. So sabi ko, prayer naming mag-asawa na maglabas talaga. Kasi yung old car natin, hindi na po kaya yung diretsong long drive. Eh, ang mga leaders natin dito sa Baguio, puro long drive po. Malalayo po yung mga provinces nila. Inaawa naman ako sa old car natin. So sabi ko, kailangang maglabas tayo ng resulta. Lalong-lalo na at yan yung mga nakikita ng mga tao na nakakausap natin. And sabi ko, Mentor Juliet, gusto na talaga naming mag-asawa na maglabas. Kasi sabi niya, Mens, sino pong maglalabas sa inyo? Ano? Pero sabi ko, "Oh, Lord, ibigay mo sa akin." Kasi nung nag-file po kami ng Toyota, ano, hindi naman sa nireject, pero sabi ni Toyota, kailangan yung requirements kasi, 'di ba naka-loan yung husband, si husband. Eh sabi niya, parang hindi kaya ng kanyang sahod. Yun ang sabi ng Toyota. So sabi ko, paano naman kung idagdag ko yung commission? Parang kasi hindi ino-honor yung yung income natin dito sa IAM. And then, biglang tumawag yung Ford sa amin. Eh, maalala ko, Mentor Erica, nung pumunta po kayo dito sa Alpha Season. Alam nyo, in-applyan ko lang po nung 26 yung Ford. Nilabas po namin ng 27. Tapos September 28, nagka-reveal po tayo sa Alpha Season. So, yun pala ang plan ni God. Kasi, ang tagal kong nag-apply sa Toyota, pero ang daming mga inaas na requirements. Tapos, itong Ford po, binigay po sa atin, bigla pong tumawag. Tapos, ang bilis-bilis ng process niya. Ayan, in-honor po yung income natin dito sa IAM. Ayan, so I thank God kasi ito po ay nagagamit na natin sa paghataw everyday at saka natutulungan din po natin yung mga leaders natin. So, result is the key. Kailangan po nating maglabas ng resulta, mentors. Kasi hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa team din natin. Ayan, so mentors, ayan, ito po yung quotation na gustong-gusto ko na no matter what season you are in, God has blessings for you right where you are. I believe na may kanya-kanyang season po tayong pinagdadaanan. Ano, magkakaiba po yung situation natin we are walking through, mentors. Pero remember na whatever season we are in, whatever season we are struggling, whatever circumstances na pinagdadaanan natin, God has blessing for you where you are. Ayun. And of course, I believe in His word in Isaiah chapter 40 verse 31. I love this verse. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and will not be faint. Ayan. So, we thank the Lord kasi siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. In times of our darkness, in times of our weaknesses, God is really faithful to us. He is our strength. In times of our weaknesses, He is our strength. Kaya wag po tayong ma-disappoint, ma-discourage. Ano, ma-inspire po tayo sa salita ng Panginoon and of course sa mga nakikita natin na result at mga testimonies ng mga ibang mentors, may inspire po tayo doon. Kasi lahat naman, napapagdaanan lang yan, mentors. Darating yung time na ikaw naman ay nagte-testify ng goodness ni Lord through this company po na binigay sa atin. Okay? So, yun lang po, mentors. Thank you so much sa pakikinig. My name is Jennifer Bantian and I am worldwide. Back to you, Mentor Alma. Thank you so much. What is your next goal? Pero before that, kasi ang galing naman to Jennifer, no? Emerald na siya. Tapos, car achiever na siya. So, of course, meron niyang, narinig ko may niluluto daw eh. So, what is your next goal? Pero before that, gaano kahalaga ang paglalabas ng resulta sa I Am Worldwide? Thank you so much, Mens.
Thank you so much, Mentor Erica. Ayan, gaano kahalaga po ang paglalabas ng resulta? Actually, hindi ko naintindihan. Honestly, practicality, ano, hindi, sinabi ko na kay Mentor Juliet, meron naman na kaming sasakyan. Di ba ba? So, hindi naman siguro kailangan ng second na sasakyan. So, very practical po yung mind naming mag-asawa. And then, alam nyo, sabi ni Mentor Juliet sa amin, makikita rin ninyo kung bakit kailangan yung maglabas. And then, lahat ng mga napapanood namin, wow, car achievers, okay? May mga videos. Tapos, nakikita namin yung mga result ng mga mentors and sabi ko, kasi kung ano yung nakikita ko, yun ang dinideclare ko kasi sa sarili ko, no? And then, sabi ni Mentor Juliet, may tiwala kasi ako sa'yo. Kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. Sabi niya. And, grabe, sabi ko, parang ang taas naman ng expectation nito. Pero, yun talaga ang gusto kong mangyari nung sinabi ni Mentor Juliet na maglabas ka. So, sabi ko sa asawa ko, maglabas tayo, pero ayaw niya. No, ayaw niya. Sabi niya, ang dami pa natin gastusin, ang dami pa natin ganito. Pero, meron na yung time, dumadami na po ang Team Cara Mentors. And, naawa na kami sa old car. Ano? Tapos sabi ko, ano, hahataw tayo doon sa province na to. 8 hours ang biyahe, back and forth, 16 hours. Tapos pag andun ka pa sa province na yun, hindi ka naman mag-stop doon, hindi ka naman nagpa-park ng 1 day doon, talagang magra-round ka sa barangay na yun. Eh sabi ko, dapat ang ginagamit natin yung My I Am. Ano? Kinakantsawan niya namin ni Mentor Juliet kasi karamihan sa mga kasama ko may old cars na sila. Kinakantsawan namin si Mentor Juliet. Men, patatak na lang kami ng I am. Patatak na lang kami. Sige, mapapagalitan kayo sa mga top mentors natin. Sabi niya. Pero sabi ko, nakita ko na yung essence. Ano, yung importance ng paglabas ng result. Kasi alam niyo, nung linlabas namin yan, grabe yung yakap, grabe yung iyak ng mga leaders ko. Ano? Grabe. Akala ko ako lang ata ang iiyak. Hindi eh. Nung nilabas namin, nung nagka-reveal ako doon, naku, niyakap ako sa likod. Tapos may umiyak pa na leaders ko. Congratulations, men. I am next. Alam nyo? And ngayon, nagplaplano na yung mga sapphires natin na maglalabas. 'Di ba? So, yun, that is an inspiration. Ang paglabas ng resulta is an inspiration for them to do it also. Ano? Kailangan na makita nila na yung leader nila ascending. Yung leader nila, ano, nag-i-increase din siya. Hindi lang in quantity, quality rin. 'Di ba? So, yun mentors, and ngayon naririnig ko na, ay, may magsa-sapphire daw. Mens, gusto kong mag-sapphire. Alam mo yung hindi mo kailangang i-push. Ano? Sila na rin yung nag-decide. Tapos mabibigla ka rin. Parang yun din yung ginawa ko kay Mentor Juliet. Na nabibigla siya sa mga sinasabi ko. Eh ngayon nabibigla ako. Mens, magsasafire ako. Katatapos lang ng meeting namin 2 days ago. Anong plano mo sa March? Sabi ko, magsasafire ako, men. Wow. 'Di ba? So, ma-amaze ka sa kanila dahil sa nakikita nila sa'yo. Especially at naglabas ka ng resulta. And of course, Mentor Erica, alam mo na yung plan, yung goal ko. Nag-usap na po tayo sa praying po ako. Praying po tayo na magda-diamond. No? Yan. Siyempre yan ang next goal. Hindi naman pwedeng mag-next goal tayo ng ruby. So, praying po tayo na magda-diamond. Yan po, men. Wow, kinilig ako dun, Mensa. Congratulations, our Diamond Mentor Jennifer. At dahil dyan, Mentor Alma, meron tayong next question. Po. So, eto po yung next question, men. Galing kay Mentor Noemi Naval. Yan. So, Mentor Jen, congrats po. Ask ko lang po kung paano po kayo nag-prospecting or your normal routine noong on the way ka na for Sapphire. Thank you po. Okay, so thank you so much. Ask ko lang po kung paano kayo nag-prospecting. Ayan. Siyempre, ginawa ko pa kasi siyang part-time. So, of course, sa training natin, kailangang isulat lahat. Dapat may prospecting list ka.
So yun po ang ginawa ko. Lahat mga warm. Pero grabe yung rejections ko sa mga warm as in. Kasi sinasabi pa nga nila sa akin, teacher ka nga, stable ka na nga, anong ginagawa mo? Pinagalitan pa ako nung nag-resign. Ang daming nagalit sa akin ng mga pinsan ko nung nag-resign ako. Nagbenta-benta ka? Yan na lang ang ginagawa mo. O, mga ganon. Pero hindi ko pinansin. Alam mo, ang pinuntahan ko, mga friends. Tapos yung mga friends ko, kinuha ko yung mga prospect list nila, no? At nakita ko na meron kaming common friend ng mga prospect list nila. Alam mo ang ginawa ko nung nakikita ko? Talagang very aggressive ako that time. Pinersonal ko na sila. Inuna ko na kinontak sila. Pero syempre under nila kasi prospect nila. Under nila. Okay? Tapos tinanong ko kung finalo up. Oo, finalo up nila. So, alam mo, napakahalaga po yung prospecting. Kahit part-time ko po na ginawa yon, pero grabe rin, you have to take the risk. You have to give time. Very important po na magbigay ka talaga ng time and do the action. Yan po, kailangan natin, kung ano yung ginugol natin, kailangan ng action. Kasi being part-time ang hirap, tapos mag-hit ka ng emerald, part-time pa. 'Di ba? Pero wala pong imposible yon. Kasi ang isa po doon, sa pagpo-prospect po, shinare ko po sa mentor ko. And ang laki po ng tulong ng mentor mo. Kaya always ask your mentor. Always submit to your mentor. Very important po yun na magkaroon tayo ng submission, yung heart of correction. Kung ano yung mga sinasabi ng mentors mo na alam mong makakabuti sa'yo, okay, gawin mo. Kahit napagalitan ka, you have to accept it kung talagang there's something wrong with you. ano? So, lahat, talagang nag-ask ako kay Mentor Juliet. Very, very submissive po ako sa kanya. Lahat sinasabi ko, goals, plans, everyday. Mens, ito yung talks ko. Mens, may problema ako. Lahat ng problema ko, sinasabi ko talaga sa kanya. Ganyan po yung relationship namin. So, um, napakahalaga po na, yes, mentor po tayo sa ating mentors. So, ayun po, kailangang mag-prospect ka muna sa warm mo. Pero ako, negative kasi sila. Kaya sabi ko, kung negative sila, syempre pupunta ako sa iba. 'Di ba? Tapos, titignan ko yung mga cold ko. Kung sinong may gusto, kung sino yung willing, doon ka pumunta. As long as you are going to try it. No harm in trying, mentors. Kailangang itry mo. Ayun po. Hindi ko alam Yeah. kung nasagot ko Perfect. yung tanong mo. Ah, thank you po, Mentor Jen. So, wala nang nakalagay dito, no? So, ako naman magtatanong. Ah, Jen, nung time na nandoon ka sa journey na hinihit mo po yung Emerald, syempre yun din ang goal namin, no? So, ng team, ano po yung pinaka-approach na mas naging effective? It is the, una yung health, or mas doon ka nag-focus sa opportunity na pwedeng mabigay sa atin ng company? Yung kumbaga kung gaano karami, may 100 prospect ka, ano po yung mas naging effective na una yung in-approach? Health or yung opportunity? Honestly, Mentor Alma, I directly present compensation plan, opportunity. Lalong-lalo na at Emerald ang hinihit. Kailangan talaga yung opportunity. So, every time na maitutok ako, I always pray, Jade ito. Kasi there's power in tongue. Every time you declare it, sabi nga sa Proverbs, there's power in tongue. Kung ano yung dinedeclare mo, mangyayari as long as you believe it. So, ayun, talagang Jade, sabi ko, hindi. Pag itutok natin ito, Mentor David, you have to pray for it na Jade siya. And alam nyo, napaka possible palang mangyayari yung mga ganun. Very impossible kung titignan mo lang, especially kung titignan mo yung amount na 198,800. Parang imposible namang mag-jade to. Oh, 'di ba? Kaya ang ginawa ko, hindi ko ginudge yung tao. Ina-ask ko lang yung mga background. And then, nung nagre-present na ako, mas finocus ko kasi yung compensation plan. Yung compensation plan, inaral ko po yung 13 ways of income, yung IDBP.
para lahat ng mga questions, kasi hindi mo kilala yung mga taong tinutok mo eh. Especially kapag prospects ng mga leaders mo, hindi mo sila kilala. Ngayon, na-test ako dito sa isa, business-minded siya. Ang dami niyang tanong. Buti na lang, inaral ko ang IDBP. So, tinanong niya lahat yung mga, ano yung mga 13 ways of income. Tapos tinanong pa, paano ako magsasafire? Oh, di ba? So, talagang inaral ko, ito, ang structure ng sapphire. Ito, ang unilevel. Ito, ganito yung residual, ULC. So, lahat na present ko na. And doon siya nag-on the spot na check eh. And pati rin po yung mga natok namin ni Mentor Juliet, nag-on the spot na rin po sila kasi talagang finokus po namin yung opportunity. If you are planning for a higher rank, para sa akin yung opportunity talaga ang i-emphasize mo sa kanila. Yun po, Alma. Thank you so much, Mentor Jill. Alam mo, kinilabutan ako. Kasi, di ba po, parang ako, mas nauna lagi sa akin is yung health. So, thank you so much. Kasi, tama po. Ngayon ko din na-realize na kailangan yun para kung hitting tayo na mas higher goal. Kasi, di ba, doon din sa ano mo, training mo na note ko din yung dapat clearer yung goal natin. So, at least ngayon clear na ganun, di ba? Mas magiging pushy kasi tayo kapag yun tama. Pag opportunity yung in-offer natin. Thank you so much po. Tingnan natin kung may questions pa po ba. Ayan. Ay, may last questions po. Eto po. Pwede pa po ba isa? Last na lang Yeah, po. sure, man. Ask ko lang po ano po yung naging foundation nyo ninyo para sa everyday facing of rejection at yung mga downline nyo po para sa kanilang booster motivation po to continue. So parang ina-ask po niya yung yung nakakapagpa-motivate sa inyo. Paano nyo po hinandle yung rejections? Ayan. Thank you so much, Mentor Malvin. Ayan, so yung foundation meant training is the key. So habang kahit part-time ako, alam nyo mentors, pag lunchtime, nagtitraining ako, pumapasok si principal, ino-off ko, tapos babalik ako ulit ako. Ganun ang ginagawa ko everyday. So, ginagawan ko siya ng paraan. Nagtitraining ako kasi yun yung foundation eh. Yun yung foundation na kailangan natin. Para every time na ma-reject tayo, mare-remind tayo sa mga trainings na napakinggan natin. Okay? Honestly, yun po ang foundation sa akin, yung training po na kasi nagjo-join ako everyday ng training noon kahit